Puri-puri po ang Panginoon sa umaga pong ito, sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin sa lumipas po na isang taon at sa panibagong taon po na ipinagkaloob niya sa atin. Ang ating pong mensahe ay mayroong pamagat na Go Back to the Bible. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Jeremiah 6:16. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Ito po ay sinabi ng Diyos kay Jeremiah at ipinahayag na po ito sa mga Israelita noong kapanahunan na yun. Pinahayag na po ito sa panahon na kung saan ang mga Israelita ay punong-puno o talagang nabubuhay sa tindi ng kasamaan. At talamak na talamak po noong panahon na ipinahayag ni Jeremiah ito ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at maging pag-aalay ng mga sanggol ay practice nila noong unang panahon para sa kanilang mga Diyos-Diyosan, pati na ang prostitution at kung ano-ano pang mga bagay na karumal-dumal na kasalanan sa harapan ng Diyos. Kung makikita po natin, lagi namang ganoon sa Old Testament. Sa tuwing nagpapadala ang Diyos ng propeta, ay dahil ang bayan ng Israel ay nasa estado ng matinding kasalanan. At ang content po ni Jeremiah ay naka-emphasize ang pagkawasak at ang parusa ng Diyos sa mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. At ang prophecy po ni Jeremiah na nakasakop sa kanyang propesiya ay partikular ang pagkakasakop ng Israelita ng mga taga-North, particular na po sa bansang Babylon. At lalo na rin specific doon sa paghahari ni Haring Nebuchadnezzar. Yun po ang tinatawag natin na exile. Ang exile po ay, kaya kung mababasa po natin sa Biblia ang salitang exile, sila ay nasa exile, exit, wala sila sa sarili nilang bayan, sila ay nasakop ng ibang bansa at sila ay naghihirap at nagdurusa. Ilang beses pong sinabi ng Diyos na manumbalik kayo sa akin. Halimbawa po sa chapter 3 verse 2. Pero ayaw ng mga Israelita. At sinabi niya rin, dito po sa mismong sinabi sa teksto na ating binasa, sa chapter 6 verse 16 na, bumalik kayo sa dati at mabuting daan. Doon kayo dumaan. Go back to the ancient path. So ano po yung tinutukoy ng Diyos dito na dating daan? Siyempre hindi po ito yung relihiyon na dating daan. Na ang sinasabi ng Diyos na pagbabalik ng mga Israelita doon sa may dating daan, sa mabuting daan, ito ay yung tinutukoy na kanyang mga utos o yung mga salita ng Diyos na dapat sundin ng mga Israelita. Kinalimutan na po kasi ng bayan ng Israel ang salita ng Diyos, kaya sila nagkakasala ng matindi at mapaparusahan ng napakatindi. Ayaw sana ng Diyos na sila ay parusahan, sila ay maghirap, kaya pinapabalik sila doon sa may dating daan. Pero anong laging sagot ng Israel? Ayaw naming dumaan doon. Kaya gusto kong ipakita ng ating Diyos na ang solusyon sa kasamaan, sa problema ng mga Israel ay ang salita ng Diyos. At ganoon din po sa ating mga buhay o sa ating panahon ngayon, sa buhay nating mga tao, walang ibang solusyon sa ating mga buhay kundi matatagpuan natin sa salita ng Diyos, sa ating pagsunod sa mga salita ng Diyos. Titignan po natin ang chapter 5 verse 5. Sabi niya po doon ay, pupuntahan ko ang mga may kapangyarihan
at sila ay aking papakiusapan. Natitiyak kong alam nila ang kalooban ni Yahweh, batid nila ang ipinag-uutos ng Diyos. Ngunit pati silang lahat ay naging suwain at tumangging sumunod sa kanyang mga utos. Ang pinatutungkalan po dito ni Jeremiah ay yung mga opisyal ng mga Israelita, yung mga nasa posisyon, na kahit daw yung mga nasa posisyon, mga opisyal ng kanilang bansa, ay tinalikuran na din, sila ay naging suwain sa salita ng Diyos. Pati ang gobyerno kinalimutan ang salita ng Diyos. Kaya nga po dito sa ating bansa, kapag nawala ang salita ng Diyos sa ating bansa, sa ating gobyerno, makikita natin ang kasukdulan ng kasamaan ng ating bansa. Pero nagpapasalamat pa rin po tayo sa Diyos, hindi po ba? Dahil mayroon pa rin tayong mga senador, mga opisyal ng ating bayan na kung saan malaki pa rin ang kanilang paninindigan sa salita ng Diyos. Ano po? Napakapalad pa rin natin dahil mayroon tayong mga Kristiyano, mga kapatiran na nakaupo sa Senado at ipinaglalaban kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kaya nga po napakaganda na kung tayo ay boboto, kapit na ang eleksyon natin, di po ba? Kilalanin natin kung sila ba ay mayroong takot sa Diyos, pinapanindigan ba nila kung ano ang tama, kung ano ang nakasaad sa Biblia, dahil kung hindi po ay magiging katulad tayo ng bansang Israel, na magiging napakasama rin ng ating bayan, ng ating bansa. Kailangan po natin ng mga opisyal, ng mga Kristiyanong matapang na maninindigan sa salita ng Diyos. Tulad nga po ng sinasabi niya sa chapter 1, verse 7, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Makikita po natin na gusto ng Diyos na maging matapang si Jeremiah. Alam niyo po, isa sa pinakamatapang na propeta si Jeremiah. At kung pag-aaralan po natin ang konteksto ay si Jeremiah po ang tinaguriang weeping prophet. Iyakin na propeta si Jeremiah. Lagi niyang iniiyakan ang bansang Israel. At alam po ba ninyo na 40 years ang preaching ni Jeremiah sa Israel na halos puro ganun ang kanyang sinasabi. Mawawasak kayo, matitikman ninyo ang parusa ng Diyos, ang judgment ng Diyos. Pero paulit-ulit siya pinipersecute at kahit yung sarili niyang pamilya ay pinipersecute siya. At ang isa sa pinaka-nakakalungkot, for 40 years ng kanyang public speaking and prophecy, walang kahit isa ang na-convert. Siya ay naging faithful sa ating Panginoon sa kanyang preaching. Pero kung titignan natin, di ba? Parang sa mata ng tao, parang napaka-less effective naman ni Jeremiah. Ako'y walang na-convert, kahit isa. Kumbaga parang sa mata ng tao, ineffective si Jeremiah. Pero sa mata pala ng Diyos, ang ministry, ang effectiveness ng ministry ay hindi sa numbers, hindi sa result, kundi sa ating faithfulness sa itinilaga ng Panginoon sa atin. At hindi lamang po ito para sa mga opisyal. Para din po ito sa mga Kristiyano na dapat tayong maging matapang kung ano ang sinasabi ng Diyos. Dahil kung hindi tayo magiging matapang at nahihiya tayong manindigan, ang sabi sa Biblia sa Mateo chapter 10 verse 33, ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Kaya dapat po tayong maging proud na tayo ay isa na Kristiyano. Na hindi tayo napipressure sa kung anong ino-offer
mundo ito. Kasi ganoon minsan kahit tayo ay mga Kristiyano ay nahihiya tayo na tumanggi sa offer ng mundo. Ngunit kailangan natin maging matapang at manindigan sa salita ng Diyos. Ang lahat ng bansa, kahit ang sarili nating bansa ay gawa ng batas para maayos ang mga problema, masolusyonan ang ating mga problema dito sa ating bansa. Pero ako ay buong pusong naniniwala na hindi natin kailangan ng mga panibago o napakaraming batas. Hindi natin kailangan ang mga kung ano-anong batas para masolusyonan ang problema ng ating bansa. Ang kailangan natin ay ang salita ng Diyos. Ano po? We have to go back to the Bible. Ang sabi nga po niya muli sa awit 33:12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Sabi niya pa sa 112 verse 1, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagala at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang natatanging mga batas ng bayang Israel ay ang salita ng Diyos. At nakikita naman po natin na kung gaano kaganda at kainam ang buhay ng mga Israelita sa tuwing sila ay sumusunod at papasakop sa kalooban sa salita ng Diyos sa kanyang mga utos. Pero the moment na sila ay tumalikod, umalis sa kanilang mga prinsipyo, paniniwala, hindi na sila sumusunod sa salita ng Diyos. Di ba doon na natin makikita ang istorya kung paano nagkakandaletse-letse ang kanilang mga buhay dahil sa kanilang pagtalikod sa salita ng Diyos. Mga kapatid, again, dapat natin panindigan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay at kahit na sa ating bansa. Hindi ko po alam kung na-scroll ninyo yung issue o yung trend na merong isang teacher na nabuntis out of marriage. Siya ay naka-employed sa isang Christian school. Ano po? At siya ay sinuspend kasi nga ang claim ng Christian school ay ito ay kumbaga kasalanan, ito ay immorality. Sabi ng Christian school. Pero alam niyo po ay umabot ito sa korte. Sa Supreme Court, dinala nila ito sa korte at ang nanalo ay yung teacher. Pinanigan ng korte ang teacher over dun sa claim ng Christian school. At ang isa sa pinaka-nakakalungkot na nabasa ko doon sa may article ay ang sex outside of marriage, sabi doon sa article, is not immoral. At ang sabi niya pa doon ay hindi pwedeng impluwensyahan ng relihiyon ang mga trabaho, something like that yung kanyang sinabi. Na dapat daw hiwalay ang batas ng relihiyon sa may batas ng state o ng government. Pero sa isip-isipan ko daw, paano mangyayari yun? Di ba? Sa preamble pa lang ng Pilipinas, we the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. Diba? Sa preamble pa lang ng Pilipinas, implied na dapat mayroong influence sa ating batas kung ano ang moral ng Almighty God. Ganun kasi ang aking pagkakaintindi. Ayaw nilang tanggapin ang influence ng religion para sa batas. Pero ang preamble ng Pilipinas ay may influence ng Almighty God. Kaya nga po, lagi natin kailangan, we have to always go back to the Bible. At it is never enough and will never be enough na tayo lamang ay nagsisimba ng kada linggo. Sabi niya po sa chapter 7 verse 1 po, pinapunta ni Yahweh si Jeremiah sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito, makinig kayo mga taga-Juda na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh.
Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Sa panahon na ito ay nagmamalaki itong mga Israelita na lagi naman kami nasa templo ni Yahweh, lagi naman kami nagsisimba, lagi naman kami nagkakatingkod. Pero anong sabi ni Jeremiah? Hindi yan sapat. Hindi sapat na tayo ay mga nagsisimba lang tuwing linggo. Makikita po natin ang sagot sa kalagitnaan sa verse 3. Pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng Israel, baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa at kayo'y papayagan ko manatili rito. Ito ay ang application ng salita ng Diyos na hindi lang tayo basta pumapasok sa loob ng simbahan, nagsisimba tayo, tuwang-tuwa tayo, pinagmamalaki natin na lagi tayong nagsisimba. Ang katanungan ay nagbabago ba ang ating mga buhay? Sinusunod ba natin ang mga utos o salita ng Diyos? Paano mo papakinggan ang mensahe ni Yahweh? Paano natin malalaman kung paano magbago ang ating buhay? Paano natin malalaman ang tama at mali? Hindi po ba ito ay sa pamamagitan ng Biblia? You have to go back to the Bible. Always go back to the Bible. Sabi nga ni John Wesley, ang batas ng tama at mali ay ang salita ng Diyos. Ito ang parol sa kanyang paa, ang ilaw sa lahat ng kanyang daan. Ang salita ng Diyos lamang ang tatanggapin niyang batas para sa tama at mali, kung ano ang mabuti at ang masama. At ito rin ang pagkakamali ng ating panahon ngayon. Dahil sa sobrang dami ng information, sa pagiging edukado ng tao, dahil sa advance ng technology, nakakalimutan na natin ang salita ng Diyos. Kumbaga, ang nangyayari sa Bible natin, tinatrato natin ang ating Biblia na kapantay lang ng mga libro, kapantay lang ng salita ng tao, kapantay lang ng mga kung anumang literatures na ating nababasa. At minsan pa nga, sa ating mundo, mas matimbang pa ang sinasabi ng mga tao kaysa sa salita ng Diyos. Yun po ang isang bagay na pinaka-nakakalungkot sa ating mundo. Sabi niya po sa 2 Timothy 3:16 na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at ito ay nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Pero saan tayo nagpupunta kapag mayroon tayong problema? Saan tayo humihingi ng tulong kapag tayo ay nahihirapan? Saan tayo kumukuha ng solusyon? Magminsan o madalas, inuuna natin na lumapit sa mga tao, inuuna natin lumapit sa ating mga cellphone, sa social media natin. Look at chapter 7, verse 8. Bakit kayo nagtitiwala sa mga salitang walang kabuluhan? Naghahanap tayo ng solusyon, minsan o madalas, sa mga problema natin outside the Bible. We have to go back to the Bible. Nasaan yung kinakanta natin na salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Pero nakasara naman ang ating mga Biblia. Hindi ko na maramdaman ang Diyos. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Bakit ito ang aking buhay? Nasaan ba ang iyong Bible? Sabi nga sa aking nabasa, huwag mong sasabihin na tahimik ang Diyos kung nakasara naman ang Biblia mo.
Kung kailangan natin ng liwanag, kung kailangan natin ng pag-asa, kung kailangan natin ng katatagan, kung kailangan natin ng masasandalan ng mga matibay na ebidensya, nasa Biblia ang lahat ng iyan. Ano po? Kaya we have to keep on going back to the Bible. Na isa sa buhay natin ang kantang salita ng Diyos, ang tangi nating sandigan sa ating mga buhay. At mga kapatid, ang New Testament Christians, kung naimbento ang salitang stress at depression noong unang mga siglo, I think supposed to be sila ang nasa highest na nakaka-experience ng state of stress and depression. Kasi sa kanilang kapanahunan, sila yung mga Kristiyano na persecuted. Sila yung mga Kristiyano na sinusunog ng buhay. Sila yung mga Kristiyano na pinumugutan ng ulo. Sila yung mga Kristiyano na talagang nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga pinakaliblib at pinakadelikadong lugar. Supposed to be, kumbaga napakahirap ng kanilang mga buhay. Pero ano ang kinailangan nila para mag-survive? It is the Word of God. Ang salita na Diyos. Sinulat po ni Pablo ang Philippians habang siya ay nakakulong. Pero ang pinakatema ng Philippians ay rejoice always. And again, I say rejoice. Hindi kumpleto ang kanilang Biblia noong unang panahon. Pero tayo, our Bible is complete. Di ba? Pero ang generation natin, ang era natin ngayon, ang pinakamahirap, pinakamalulungkot, pinakanawawalan ng pag-asa. Why? Because dahil nakasarado ang karamihan sa mga tao and even Christians, their Bibles. Kasi ano ang lagi nating hawak, di ba? Ang ating mga gadgets. We are finding healing, we are finding restoration in wrong places. Hinahanap natin ang solusyon ng ating mga problema sa ating mga cellphone, sa TikTok, sa biglaang pag-appear na motivational video ng ilan. Pastor, may Bible naman ako sa cellphone ko ang tanong nga natin doon ay, binabasa ba natin, pinag-aaralan ba natin, nagme-meditate ba tayo sa ating mga Biblia o display na yung Bible? Di ba? And one thing, mga kapatid at mga kaibigan, sana ay hindi porket mayroong Bible verse tayong nabasa. Madalas kasi sa social media yun yung mayroong Bible verse, tapos ang ganda-ganda ng kanyang pagpapaliwanag, ang ganda-ganda ng kanyang mga kwan. Pero kung pag-aaralan mo yung Bible verse, hindi pa tungkol doon yung kanyang sinasabi ng Biblia. Kumbaga, merong marami sa social media na gumagamit sila ng Bible verse only to insert yung kanilang idea and supporting verse lang yung kanilang kailangan. Hindi nila inilalabas yung talagang tunay na kahulugan ng Biblia. Kaya po sana mag-iingat din tayo na hindi porket meron tayong may nabasa o nakapakinig ng isang ganito ay susuriin din po natin kung tama at kung nakalinya sa ating paniniwala. Kasi always remember, ano ang ginamit ni Satanas para i-tempt si Jesus? Diba? Ang salita din ng Diyos. Pero sa maling paraan at sa maling intention. That is the point. Because even the Word of God can be twisted by the devil. At pwede tayong maniwala doon na hindi naman pala yung talaga yung sinasabi ng Diyos. Sabi nga ng isang manunulat, ang pinakamalakas na sandata ni Satanas ay ang pagiging ignorante ng tao sa salita ng Diyos. Diba? Remember, sa 2 Corinthians chapter 11:14, kaya din ni Satanas na mag-anyong liwanag. Anyong anghel ng liwanag. And actually, di ba, si Satanas na ang pinakamaganda sa lahat ng mga anghel. Kaya hindi
hindi po lahat na maaaring makita natin sa social media ay tama ang kanilang sinasabi o interpretasyon. Kaya magkaroon po tayo ng sarili nating pag-aaral, ng devotion, go back to the Bible. Kahit nga minsan, okay lang naman kung minsan ay tatanong kayo sa amin sa halimbawa sa preaching namin. Parang pastor, parang iba naman ata yun. Parang may mali kang nasabi. Pwede nyo naman po kami puntahan privately at makipag-usap. Ano po? Kasi naalala ko yung sa Acts, kung makikita po ninyo yung Acts, yung Bereans. Si Paul na yung nagpipreach. Everyday siyang nagpipreach. Pero sabi ng mga Bereans, totoo ba yung sinasabi ni Pablo? No? Kaya ang ginagawa nila sa sarili nilang mga buhay, tinitingnan nila yung sinasabi ni Pablo, yung salita ng Diyos na pinipreach ni Pablo. Ano po? Tinetest nila kung totoo ba yung pinipreach ni Pablo. They test it for themselves. Ano po? Kaya mainam din po na nag-aaral din talaga tayo, nagde-devotion tayo sa ating mga sariling mga buhay. Hindi ko nga po sinasabi sa ating mga kabataan, magbabasa kayo ng Biblia at mag-aaral kayo ng Bible sa inyong personal na buhay, sa inyong private life. Walang mali sa summer camps, sa mga conventions, sa mga conferences, sa mga fellowship. Kasi totoo naman na nakakapag-refresh ito ng ating mga buhay, mga spiritual life. Pero bakit ilang araw lang, ilang linggo lang, nawawala na yung mga apoy, yung mga active na mga puso at buhay? Kasi hindi sila nag-i-stay sa salita ng Diyos. Hindi tayo bumabalik sa salita ng Diyos. Pagkatapos na kung anumang mga conferences, conventions, summer camps, fellowship, nasaan ang ating mga Bible? Diba? Nasaan ang ating pagbabasa ng mga Biblia, ang ating mga pakikinig? Diba? Wala. Ang makakapagpa-stay sa atin ay ang salita ng Diyos. Kasi bukod sa panalangin, alam ko naman lagi kayong nananalangin hindi na yun questionable. Mapanalangin tayong mga Pilipino. Pero madalas nga ang failure natin ay sa salita ng Diyos. Kaya we have to go back to the Bible always. Nagbabago ang panahon, nagbabago ang tao, nagbabago ang mga activities. Pero sabi nga sa Isaiah 48, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan paman. Alam niyo po ba mga kapatid, sa tuwing tinatalikuran at kinakalimutan natin ang salita ng Diyos, nabobroken hearted ang Diyos. Hindi lamang ang tao ang nabobroken hearted, pati ang Diyos. Tingnan po ninyo yung chapter 2 verse 5. Sinasabi ni Yahweh, ano ba ang nagawa kong kamalian at ako'y tinalikdan ng inyong mga magulang? Sumamba sila sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kaya sila'y naging walang kabuluhan din. It has been repeated in verse 11 and verse 32. Kasi nung una ko po itong nabasa ay naramdaman ko ang pagkadurog ng puso ng Diyos. Yung sakit, yung pagiging broken-hearted ng Diyos dahil ipinagpalit siya ng mga Israelita sa ibang Diyos. Sabi niya sa chapter 1 verse 16, tumalikod sila sa akin, naghandog sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ginawa ng kanilang mga kamay. Sa chapter 2 verse 25, Israel, huwag mong bayaan na ikay magyabak o matuyo ang lalamunan at mamalag. Ngunit ang tugon mo, ano ba ang kabuluhan? Mahal ko ang ibang Diyos at sila ang aking sasambahin at paglilingkuran. Nakita ninyo yun? Kung ano yung sagot ng mga Israelita? Kasi mahal na mahal lang Diyos sa mga Israelita. Lagi niyang sinasabi na bumalik kayo sa akin. Talikuran ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. Pero sabi ng mga Israelita, aba, ano bang kabuluhan?
Bakit pa kami babalik sa'yo? Meron na kami ibang Diyos. Mas mahal namin yung ibang Diyos kaysa ikaw. Alam po natin sa ating mga buhay kung gaano kasakit ang iwan at piliin ang iba kaysa sa atin. Ang hindi piliin dahil mas gusto nila yung iba. Napakasakit ng bagay na iyon. At makikita din natin dito na umiiyak at wasak ang puso ng Diyos dahil yung kanyang sariling bayan na talagang minamahal niya ng lubusan, tinalikuran siya at pinili ang ibang Diyos. Hindi na nila sinusunod ang kanyang mga utos, ang kanyang salita. Ganoon din po ang Diyos sa ating panahon ngayon. Nasasaktan at nabobroken hearted din ang Diyos sa tuwing pinipili natin ang mga Diyos-Diyosan sa mundong ito. Diba? Today we have the God of materialism, we have the God of secularism, of humanism. Napakaraming Diyos-Diyosan sa ating mundong ito. Nasasaktan ang Diyos sa tuwing ginagawa nating Diyos-Diyosan sa ating mga buhay yung kung ano man. Diba? Marahil ito ang ating pera, ang ating trabaho, maging ang ating mga pag-aaral, ang ating mga sarili. Hindi natin pwedeng mahalin again ang ating mga trabaho, ang ating pera, ang ating mga habits, ang ating mga kayamanan, ang ating sarili. And even our own family, and even the ministry, hindi natin sila pwedeng mahalin ng higit sa Diyos. Kaya po, God is broken-hearted when His people are turning away, forgetting the ancient paths, His Word. Kaya nga mga kapatid, we have to go back and we need to keep on going back to the Bible. Sabi niya sa 3 John 4, wala nang mas higit o wala nang hihigit pa na makakapagpaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. I believe this is an echo of God's heart as the Holy Spirit inspired the writings sa Scripture sa buhay ni John. Magiging masaya ang Diyos kapag lumalakad tayo sa katotohanan. At ang katotohanan na ito ay ang salita niya. When we follow the truth, we are following Jesus because Jesus is the truth. Ano po? Kaya lagi natin susundin kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ito ang dapat natin maging pamantayan sa ating buhay. Kaya lagi niyo pong buklatin, basahin, pag-aralan ang inyong mga Bible. Narito po ang sinabi ng Diyos sa bayan ng Israel sa chapter 2 verse 17. Ikaw na rin, Israel, ang dapat sisihin sa nangyari sa iyo. Tinalikdan mo ako na iyong Diyos, akong si Yahweh na umakay sa iyong mga paglalakbay. So po natin, ikaw na rin, Judah, ang dapat sisihin sa parusang darating sa iyo dahil sa iyong mga kasalanan. Tatagos sa iyong buong katawan ang paghihirap ng iyong puso. Sa chapter 7, verse 6, talikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Mga kapatid, kung gusto nating mabago at maayos ang buhay natin at lumakad sa kalooban ng Diyos at hindi mapahamak, kailangan nating bumalik sa Kanyang salita. We have to go back to the Bible. Always go back
to the Bible.